Okay, magandang hapon po sa lahat. First and foremost, congratulations po sa buong bumubuo ng DOST. Para lang po sa information po ninyo, alam niyo po ba na ang Department of Science and Technology in May 2025 ay top 3 performing government agency. At ganun din si Secretary Renato Suido. And hindi naman yung maipagkakaila kasi obviously lahat po nung mga ginawa po ninyo ay talagang unang-una epektibo at nakikita natin pagka nakakarating sa ating mga mamamayan ay talagang malaking tulong ito. Be it business, be it in health, and among others, no, even in research. Alam ni Sir yan, lagi kaming nag-uusap pagka sa interview. But ito gusto ko lang pong i-relay sa inyo na lagi pong question ito sa akin sa programa. Bakit daw ang Department of Science and Technology, particularly in health, sir, ang dami niyo raw pong mga technology na ginagawa para makatulong sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan lalo na. Pero hindi ko alam kung dapat ba na pag-aralan din ng DOST siguro pagdating sa human baka sa research ito pwede. Kasi isa po sa nirereklamo ng ating mga kababayan ay yung hindi nila pagtanggap ng mga emergency cases sa mga hospitals. May malaki po kasing problema. Hindi ko po alam kung ang dahilan po ng hospital na to, this is a public hospital, sir, and even NKTI, kausap ko mismo yung media, nila, hindi raw sila tumatanggap. Cancer patient na hindi nila matanggap-tanggap kahit dinala ng ambulansya, tinatanggihan. So ang ko lang, sir, merong mga ibang cases na ganito rin even in East Avenue. So ang gusto ko lang malaman, ano ba ang dahilan? Kulang ba tayo sa doktor? Kulang ba tayo sa hospital bed? So I think mukhang ito ang maging pangunahin natin at tignan kung nasaan ba yung problema. Kasi we have already the technology. Ang dami-dami po nating mga magagaling po ng mga researchers. Nakita ko yung mga ginawa pagka sa operating table, 'di ba, na yung ilaw. And among others, di ko na kayang isa-isahin. Pero hindi para sa akin personally, hindi problema ito ng DOST dahil research and development kayo. Pero siguro somehow baka pwede nyong magawa ng paraan through research na tignan itong problemang ito ng ating mga kababayan. Hindi ko alam kung, yun nga, katulad na sinabi ko, kakulangan ba ng hospital, kakulangan ba ng doktor, may brain drain ba tayo sa mga doctors and nurses? Thank you very much for your question. Actually, yung tanong na yan, tinake up na yan during, actually yung pinakahuling talakayang heartbeat, kung kayo ay nakaka-attend ng talakayang heartbeat, ang aming sessions about PhilHealth and PhilHealth studies. Yan po yung isang mga tanong na ni-raise one of our friends from the media. Unang-una, ang polisiya po ng sa kalusugan, I can speak even for DOH, DOST, na it is not right to refuse a patient in an emergency room regardless of the background, whether they are paying or non-paying, whether it's a critical case or a usual case. Hindi po, at I can quote Dr. Hebosa, yung Secretary of the Department of Health, na you should not refuse. Now, ang question ngayon dyan is kung nagawa nila yung unang lunas at talagang hindi naman kaya ng ospital, ililipat. So, yung pong paglipat at saka yung kung halimbawa walang maibayad yung pasyente o sa chronic disease, yung po tinitingnan na ngayon ng PhilHealth. In fact, there's an ongoing study now that looks at the time it takes for patients to be transferred from one facility to another. Ano yung mga problema? So, antabay lang kayo kasi lalabas na po yan, nakalinya na po yan, kasama yan sa mga priority issues na ina-address ng PhilHealth studies. At saka, siguro lastly I can say, yung nire-revise po kasi Universal Healthcare Law. At isa po sa mga tinitindan sa Universal Healthcare Law ay kung bakit hindi nagka-harmonize yung mga polisiya ng
ospital at saka yung mga whether public or private at the different levels. So i-harmonize lahat yan. And of course, alam natin na very critical component dyan is PhilHealth. Kasi mga doktor, mga pasyente, even mga healthcare workers, syempre nakadepende yan kung paano sila ma-reimburse o mababayaran under the existing healthcare system. So titinan po yan. I can assure you, isa yan sa mga tanong na tinitingnan. And maybe in the next, kasi within the year, ilalabas po lahat yan. So magpapaano lang kami na another session ng Talakay Heart. In fact, guest namin doon ang mga taga-PhilHealth. Sila nagsasabi ng mga policy, hindi kami, kasi kami nagbibigay ng evidence to them. Sila lang yung nagde-decide kung ano ang gagawin to address that issue. Pero ina-address na po yung mga tanong na yan para ma-improve natin ang healthcare system. Thank you. Thank you so much po.